Kitang-kita ko sa unan. Hindi pwede magkakaroon tayo ng pangulo na marami pang bagahe bago dumating yung eleksyon, di ba? Ito na, dumating na. Nako, grupo Stephen, kitang-kita ko sa unan. Ito, napakaraming grupo ito ang pumunta dito, guys. So actually pangalawang grupo na ito, guys. Kanina yung ML, ngayon naman itong Bunyog at ano pa to. No, dami nga grupo ang lumusob dito. Ito. Mga representative na wapo ay pakinggan ninyo ang proses ng bawat Pilipino. Pakinggan ninyo ang sigaw ng bayan! Sigaw ng bayan! Pero hanggang saan mo manloloko ang mga Pilipino, VP Sara Duterte? At sa iyo mga taga-suporta, hindi naman lang ba naisip na dahil tatakbo ang inyong poon sa 2028, hindi ba dapat dinawin niyo talaga kung ano ang tunay na nangyari dito sa isyong kinakabot sa kanya? Pero hindi, wala. Puro ng pagpapakyut o di kaya pagpapakita ng galit ang ginagawa. Diba? Huwag pa kayo masyadong mabalita na ginagawang maganda ng inyong VP Sara. Ito, ang pagharap sa Kongreso, ang pagkakataon niya para ipakita kung siya ba talaga ay nararapat bilang maging Pangulo sa 2028. Pero kung ito lang, hindi niya kayang harapin. Paano niya harapin ang buong mundo upang ipakita na siya ang magdadala sa Pilipino? VP Sara, kung makakarating sa ito ang masasabi ko sa inyo. Sa pamamagitan ng pinagsanib na porsa ng mga kabataan at ng mga Pilipino na tunay na nakakaramdam ng kahirapan. Mark my words, fearless forecast. Sa 2028, hindi ka mananalo! Sigaw ng bayan! Resista na malaman ang katotohanan. Alam naman natin na si Dito Sara Duterte ay naghangad na maging Pangulo sa 2028. Hindi pwede magkakaroon tayo ng Pangulo na marami pang bagahe bago dumating yung eleksyon, di ba? Kung ito, hindi niya kayang harapin itong issue niya, paano niya kaya haharapin ang iba't ibang issue ng ating bayan? Diba? Common sense lang. Kung ito, hindi niya magagawang lagpasan, paano niya lalagpasan ang suliranin ng buong bansa? Paano niya harapin ang leader ng mga ibang bansa? Kung dito pa lang, sa simpleng usapin pa lang na ito ng confidential funds, hindi niya na mabigyan ng kalinawan ang sambayanan. So ano sa bagay mo, Idol? Bakit umiiwas si VP Sara na ang hearing na ito? Alam naman, may kasabihan sa atin, di ba? Pag iniwasan, baka totoo. Silence means yes. Yes. Kung ayaw niyang maikabit sa kanya itong mga kasabihan na ito, dapat humarap na siya. Magpaliwanag na. Hindi naman siya ordinaryong tao eh. Required siya ng ating konstitusyon na humarap. Diba? Sa impeachment. Tsaka isa siyang abogada. Ano ba ang dapat ikanyang ikatakot? Kung siya inosente, andyan ang pong may kapal. So, supportahan siya. Pero kung siya guilty, alam na kung ano ibababag sa kanya. Naniniwala ka ba, Idol, na matibay na witness si Ramil Madriaga? Siyempre, hindi pa natin alam kung ano yung sasabihin ni Ramil Madriaga, di ba? Pero, nagiging mistulang matibay dahil parang iniiwasan siya ni VP Sara Duterte eh. Parang kinakatakutan eh. So, pwede magkaroon tayo ng perception na, baka ang hawak nga ni Ramil Madriaga ay ang magbibigay ng katotohanan na sa VP Sara Duterte ay talagang mayroong pondo na nilustay. Diba? Bakit niya iniiwasan kung ito'y mahinang
witness kung wala itong dalang impormasyon na maaaring magbigay ng kapahamakan sa kanya. Di ba? Yun lang yun. Ganun lang yun. Yan lang ano. Sabot! Ano sa palagay mo, ito ba ay part ng kanilang plano? Napatalsikin si speaker at palitan ng kanilang kalyado? Sa tingin ko, kung meron mang ganyan, kasi di naman natin alam kung ano nangyayari internet, no? Kung meron mang ganyan, hindi yan magtatagumpay. Kasi, hindi man masyado nag-iingay dahil na sasapawan pa ngayon ng fake news, pero hopefully soon mawawala ng mga fake news sa ating bayan dahil magkakaroon na ng reporting eh. Gagawa na nga ng website ang ating pamahalaan sa pangunguna ng Presidential Communications Office kung saan marireport ang mga gumagawa ng fake news. Sa tingin ko, makikita na ng tao na mas nagtatrabaho talaga ang ating mga kongresista. O paano patatalsikin ang isang leader na kumbaga kasama ang kanyang mga tagasunod ay gumagawa ng paglilingkod sa bawat Pilipino. Kaya hindi magtatagumpayan. Kokonti lang dyan. Kung meron mga makasara dyan, mga Duterte dyan, kokonti lang sila. Patunay yan na hanggang ngayon, hindi nila napapalis ang Pangulo. Yan ay isang malaking patunay o ang matinding patunay na mahina ang puwersa nila dito sa Kongreso. Ayun. Salamat, Idol. Huwag tayong masyadong tumutok sa iisang politiko lang. Huwag tayong magpakadeboto sa mga politiko. Dahil sa uli, ang dapat natin pinagsisilbihan at pinaglilingkuran ang kapwa natin Pilipino. Ay, tungkol dun sa fake news kasi, mas madali po talagang paniwalaan yan ng publiko, lalong-lalo na sa panahon na tayo dumadaan ngayon sa crisis emosyonal ang mga Pilipino. Kasi ang challenge dyan, pag nakita nila ang isang balitang peke, hindi na sila mag-aabala na alamin kung anong katotohanan eh. Maraming kasi mga Pilipino, di ba? Ngayon, kaya maganda yung gusto mangyari ng pamahalaan natin na labanan na talaga yung fake news. Kasi sa mga dahilan kung bakit itong bayan natin ay nagugulo dahil sa paglaganap ng mga peking balita. Kung alam natin na lingiti mo, mayroong mga hinaing ating mga kababayan, walang problema yun. Hindi perfecto ang ating bansa. Hindi perfecto ang gobyerno. Pero hindi rin marapat na gobyerno ay huhusgahan base sa mga peking balita. Kasi ang katotohanan, maraming ginagawa, lalong-lalo na ating Pangulo na paglilingkod sa mga Pilipino. Sa panahon ng crisis, kailangan yung namigay ng ayuda para sa mga driver, di ba? Ngayong mahalang gasolina, mahalang urudo, namimigay ng fuel subsidy. Pero dahil nga tinatakpan ng mga fake news yan at kung ano-ano pang mga issue, hindi na, yung mga ibang driver, hindi na alam na ganito yung nangyari. Isa pa, bibigyan pa kita ng isang magandang ehemplo, kabayan, yung tungkol sa ating mga OFW na naipit sa gitnang silangan, sa kaguluhan sa Middle East. Marami sa nila yung nabibiktima ng fake news, kaya iba, hindi nakikipag-ugnayan sa ating embahada doon upang ma-repatriate na. Pero yung mga naglakas loob na, kung may tulong ang gobyerno, ayan, napauwi sila. Halos araw-araw may napapauwi ang Department of Migrant Workers at ang OWA. Dahil sa mga fake news na pinapakalat ng mga ilan nating mga kababayan na talagang nais pabagsakin ng gobyerno, ang nabibiktima dito hindi lang naman yung mga nandito sa Pilipinas, kundi yung mga nasa ibang bansa. Imbis na makauwi sila ng matiwasay, matulungan ng pamahalaan, hindi na sila lalapin. Kaya kumbaga itong fake news nito, isagot talaga ito. Dapat talaga matutukan. Ano masabi mo sa pagtakbo ni Sara Duterte bilang Paikot-ikot kasi na rito. Ang masasabi ko lang, siyempre karapatan ng mga Pilipino kung sino iboboto nila. Hindi ko kayang kumbinsin ang mga nais na siya yung boto. Pero para sa akin bilang sa Pilipino, kailangan harapin niya itong mga kinakabit na issue sa kanya. Dahil pananagutan niya ito sa bawat Pilipino. Paano siya tatakbo? Paano siya mananalo? Kung sa ganitong pagsubok pa lang, tungkol pa lang sa nawawalang pondo na yung kinakabit sa kanya, hindi niya mapaliwanag ang paano siya haharap sa mas maraming suliranin ng ating bayan. Kung ito pa lang, personal na issue, ay hindi niya kaya gagawin sa Okay lang sir ba na-audit yung sinabi ko sir na